Nakikiusap po tayo sa mga DDS na tigilan nyo na ang pagpapakalat ng kasinungalingan at panlilinlang. Tigilan nyo na ang paggamit sa alaala ni former Chief Justice Renato Corona para maghasik ng black propaganda at panlilinlang sa mga Pilipino. Bago po ako magpatuloy, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa pamilya, mga kaibigan at nagmamahal kay former Chief Justice Renato Corona dahil mapapag-usapan po siya. Paumanhin po, pero hindi na po tama ang ginagawa ng mga DDS na ginagamit nila ang alaala ni former Chief Justice Renato Corona para maghasik ng panloloko at panlilinlang sa mga Pilipino, kaya gusto ko po sana itong sagutin sa content na ito. Ganito po kasi ang nangyayari, mga kababayan. Ilang taon na or halos isang dekada nang pinagmumukhang masama ng mga DDS si former President Pinoy Aquino dahil sa nangyari kay former Chief Justice Renato Corona. Ang mga naratibo nilang pulpol ay ganito. Sinasabi nila na kinawawa ng Pinoy admin si former Chief Justice Renato Corona dahil na-convict ito sa impeachment court sa Senate, pero pagdating sa korte, acquitted daw ito. So ang naratibo nila, kinawawa si Corona ni Aquino dahil nung time ni Aquino, na-convict si Corona sa Senate impeachment court, pero nung sinampahan sa korte, acquitted daw. Yan po ang kanilang naratibo. Pero yan po ay isang malaking kasinungalingan, mga kababayan. Isang malaking panlilinlang. Mamaya ipapaliwanag po natin. Ang isa pa nilang naratibo is gagawin din nila kay BP Sara ang ginawa nila kay former Chief Justice Renato Corona. In-impeach, kinonvict sa Senate Impeachment Court, pero sa korte maa-acquit pala. So yun yung mga palso at palpak, pulpol na naratibo ng mga DDS. Ang isa pa, sinasabi nila, deserve daw ni Heidi Mendoza na natalo dahil may malaking role ito sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona. Dahil sinasabi nga nila na na-impeach daw at na-convict si Corona sa Senate Impeachment Court, pero pagdating sa korte, acquitted. Ito po, basahin niyo po ang post na ito. Sabi ni Edgardo, a significant spoiler in Heidi Mendoza's Senate bid was her role to impeach former CJ Corona, who was later acquitted after his death. Ayan, nakalagay, acquitted daw po. Tapos may caption, Heidi's loss is a huge win for former CJ Corona. So yan po yung matagal na ilang taon nang pinapakalat na propaganda or kasinungalingan ng mga DDS. Acquitted daw po si former Chief Justice Renato Corona. Iyan po yung isang malaking kasinungalingan. Panlilinlang. Halos isang dekada na nilang ginagamit itong kasinungalingan na ito para linlangin ang mga Pilipino. So bakit ko po nasabing isang malaking kasinungalingan at panlilinlang ang ginagawa ng mga DDS na sinasabi nilang na-acquit daw po si Chief Justice Renato Corona? So para mas maging simple ang paliwanag natin, mag-focus po tayo sa isang kaso. Isang impeachment article or ground for impeachment, doon lamang po tayo magpo-focus. Na kung saan naging reason kung bakit na-convict or tuluyang natanggal sa posisyon si former Chief Justice Renato Corona. At ito po ay yung perjury. Okay, perjury. Sa Senate Impeachment Court, napatunayan po na si former Chief Justice Renato Corona ay nag-commit po ng perjury dahil hindi po niya dineklara ang kanyang dollar account sa kanyang salin. Bakit po napatunayan? Because may mga documents po ng kanyang dollar account and yung kanyang team, mismong si former Chief Justice Renato Corona, ay umamin po na hindi nila dineklara ang kanyang dollar account. If I'm not mistaken, may peso account pa. Pero mag-focus po tayo dun sa dollar account, no? At nagpo-focus lang po tayo sa isang kaso, perjury. Marami pong impeachment articles at reasons kung bakit po siya na-impeach. Pero mag-focus po tayo sa isa para simple at maiksi ang paliwanag. Perjury dahil hindi po niya dineklara sa kanyang SALN ang kanyang dollar account. Inamin po nila yan. So sa madaling salita, napatunayan na guilty siya ng perjury sa Senate Impeachment Court. Inamin nila at ang alibay nila is sinusunod lang daw po ni former Chief Justice Renato Corona ang rule of confidentiality ng foreign deposits. Yun po yung kanilang alibay. Pero dahil Chief Justice ka, kailangan mong sundin kung ano yung sinasabi ng Konstitusyon. Ang sinasabi ng Konstitusyon, ideklara mo ng tapat, maayos, tama ang iyong salin.
Ngayon, hindi po yung sinunod ni former Chief Justice Renato Corona dahil sabi niya, sinunod niya yung rule of confidentiality ng foreign deposit kaya hindi niya dineklara ang kanyang dollar account. So, meron ditong betrayal of public trust or violation of the Constitution. If I'm not mistaken, culpable violation of the Constitution dahil hindi niya sinunod ang sinasabi ng Constitution pagdating sa pagdedeklara ng SALN. So, may grounds of impeachment. May na-violate si former Chief Justice Renato Corona na nakasaad sa Constitution. Napatunayan na nag-commit siya ng perjury dahil may dokumento na meron siyang dollar account at umami naman po sila na hindi talaga dineclare yung dollar account at ang palusot nga ay dahil sinusunod ang rule of confidentiality. So to cut the long explanation short, napatunayan na guilty si former Chief Justice Renato Corona sa perjury sa Senate Impeachment Court dahil may pag-amin. Paulit-ulit ko nang sinabi. Napatunayan. So therefore, ang tanong, legal ba at tama bang na-impeach si former Chief Justice Renato Corona? Yes. Yes ang sagot dahil napatunayang nag-commit siya ng betrayal of public trust na isa sa mga ground of impeachment na sinasabi sa konstitusyon. Isang kaso pa lang po ang pinag-uusapan natin, perjury pa lamang. Ngayon, dalhin na natin sa korte. So, na-impeach siya, na-convict siya sa Senate Impeachment Court, napatunayang nag-commit ng perjury. Ngayon, dinala ang mga kaso sa korte. Sinampahan siya ng mga kasong patong-patong sa korte. At isa na nga po doon ang perjury. If I'm not mistaken, 8 counts of perjury. Pero mag-focus pa rin po tayo sa isa lamang. Yung perjury na na-commit niya dahil hindi niya dineklara ng tama at maayos ang kanyang SALN. Napatunayan niya sa Senate Impeachment Court. Remember? Dinala na ang kaso sa korte, sinampahan siya ng kaso. Ngayon, dito na po nagsisimula ang kasinungalingan ng mga DDS. Nung pumanaw po si former Chief Justice Renato Corona, na-dismiss po ang mga kaso. Kaya humihingi po ako ng paumanhin sa pamilya at mga kaibigan at mga nagmamahal kay former Chief Justice Renato Corona kasi napapag-usapan po natin. So, nung dinala ang mga kaso sa korte, na-dismiss po ang mga kaso. Ang term po is na-dismiss, hindi po na-acquit. Kaya sinasabi ko po na kasinungalingan at panlilinlang ang ginagawa ng mga DDS. Ilang taon na nila itong ginagawa. Ang term ay na-dismiss. Bakit po na-dismiss? Bakit po dinismiss ng korte? Dahil namatay po si former Chief Justice Renato Corona. Nag-motion ang defense team, ang legal team, ni former Chief Justice Renato Corona na i-dismiss na lamang ang kaso o ang mga kaso dahil pumanaw na po siya. At sa pagkakaunawa ko po sa criminal cases or sa criminal case, kailangan physically present yung accused during hearing at sa time or sa panahon na babasahan na siya ng hatol. Kailangan na andyan siya. Kailangan naririnig siya. Kailangan naririnig niya, mga kababayan. Kasi, bakit pa ipagpapatuloy? Anong sense ng pagpapatuloy ng mga kaso? Kung yung accused ay hindi na physically present, paano niya maipagtatanggol ang sarili niya? So, di ba magiging unfair? Kaya dinismiss po ang mga kaso. Nag-file ang motion to dismiss the cases, including the perjury case na pinag-uusapan natin na isa pa lang ang pinag-uusapan natin, including that perjury case na isa sa naging reasons kung bakit na impeach or na-convict si former Chief Justice Renato Corona sa Senate Impeachment Court. Na-dismiss din yon sa korte dahil nag-motion ang legal team, defense team ni Corona na i-dismiss na ang mga kaso dahil pumanaw siya. Hindi nag-object ang prosecution kaya ginarant ng korte. Na-dismiss, hindi po na-acquit. So, ang ginagamit kasing term ng mga DDS na nanlilinlang at ang dami naman nagpapalinlang sa kanila, is na-acquit. Hindi po acquitted si former Chief Justice Renato Corona. Na-dismiss po yung mga kaso. Come to think of it, kung sa Senate Impeachment Court napatunayan na siya guilty ng perjury dahil umamin din naman sila na hindi niya dineklara yung kanyang dollar account at yung alibi nga nila is because they follow the rule of confidentiality. Kung doon sa Senate Impeachment Court napatunayan na siya guilty, most likely,
101% kung hindi po pumanaw si former Chief Justice Renato Corona, makukonvict po siya as guilty sa korte dahil may pag-amin na siyang ginawa sa Senate Impeachment Court, and under oath siya doon. At may mga documents. At may pag-amin nga po. Hindi po ba mga kababayan? So, mali yung ginagawa ng mga DDS, isang malaking kahangalan at kasinungalingan na sinasabi niyo kawawa naman si former Chief Justice Renato Corona, namatay siya, na-impeach siya, na-convict siya, pero inosente pala siya. Yan ay fallacy. Yan ay pagbabaluktot sa tama at sa accurate na katotohanan. Binabaluktot nyo, hindi siya na-acquit. Ang mga kaso ay na-dismiss. Ngayon kung sasabihin nyo, may presumption of innocence, di ba, sa korte? Meron, kung ordinaryong Pilipino ka. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, or dating opisyal ng gobyerno, iba ang treatment sa'yo. Merong presumption of guilt kapag ikaw ay politiko or public official. May presumption of guilt. Ganun po ang treatment sa mga politiko at mga opisyal ng gobyerno. So, pwede tayong magkasundo na, okay, na-dismiss ang kaso, hindi napatunayan sa korte na guilty or innocente si Renato Corona. Okay lang yun eh, magkaisa tayo doon, we can agree to that. Pero yung ginagawa niyong pagkakalat ng kasinungalingan at panlilinlang, na pinapalabas nyo na masama si Pinoy Aquino, yung admin ni Pinoy Aquino dahil sinasabi nyo na inosente si former Chief Justice Renato Corona dahil ang term na ginagamit nyo is acquitted or acquittal, mga hangal kayo, mga sinungaling kayo. At hanggang ngayon hindi pa rin kayo natututo. Kaya araw-araw minamalas kayo at nakakarma kayo, yung mga idol at mga sinusuportahan nyo. Dahil hanggang ngayon, kasinungalingan, fake news at panlilinlang pa rin ang strategy nyo para manalo. Hindi na kayo nadadala, mga DDS. Tigilan nyo na yan. Sa case ni former Chief Justice Renato Corona, alam naman pala niya na meron siyang gustong sundin na rule of confidentiality. Bakit niya tinanggap yung appointment sa kanya na maging Chief Justice? Hindi ba isang malaking pagkakamali yun? Alam niya yun eh, matalino siya eh. Abogado siya. Diba? Alam mo naman na meron kang maaaring ma-violate sa konstitusyon, na sinasabi ng konstitusyon, sa pagdedeklara ng SALN, tinanggap mo pa rin yung appointment sa'yo. Gusto mo palang protektahan yung dollar account mo, sana hindi mo tinanggap yung appointment ni GMA na maging Supreme Court Chief Justice ka. Ngayon, kung mag-aalibay ka, sasabihin mo na, kasi gusto kong protektahan yung dollar account ko. Di ba parang niloloko mo naman yung sarili mo? Paumanhin po sa pamilya ni former Chief Justice Renato Corona. Parang niloloko mo yung mga tao at mga sarili mo. Matalino kayo, dapat alam mo na hindi ka pa pwedeng maging Chief Justice kasi meron kang ayaw ideklara sa SALN mo, pero you still accepted the appointment and then hindi mo dineklara na maayos yung SALN mo. Kaya na-impeach at na-convict ka sa Senate Impeachment Court. Ngayon na nagkataon na pumanaw si former Chief Justice Renato Corona, hindi nagkaroon ng conviction sa korte, yan naman ang ginagamit na panlilinlang ng mga DDS. Ginagamit nila yung term na acquitted. Mga sinungaling, mga hangal. Ilang taon yun ang ginagawa yan. Hindi ba kayo napapagod sa pagkakalat ng kasinungalingan? Totoo naman na merong forfeiture case na naipanalo ang family ni former Chief Justice Renato Corona. Ibigay natin sa kanila yon. Nanalo sila doon. Pero, huwag niyong baluktutin ng katotohanan mga DDS na si former Chief Justice Renato Corona ay tama lamang na na-impeach sa Senate Impeachment Court dahil umamin siya na nag-commit siya ng perjury by not declaring his dollar account. So huwag niyong sabihin na acquit siya sa korte, na-dismiss ang mga kaso dahil pumanaw siya, because there's no sense in pursuing the cases. Because in criminal case, kailangan physically present or buhay yung akusado. And very much like I said, 101% maaari siyang magkaroon ng conviction dahil umamin siya sa Senate Impeachment Court na nag-commit siya ng perjury by not declaring his dollar account using the alibi na pina-follow nila ang rule of confidentiality. And plus, ang treatment sa mga public official is there is a presumption of guilt.
So tama na ang paggamit nyo sa alaala ni former Chief Justice Renato Corona nang sinasabi nyo na acquit siya or innocent siya. Hindi, walang ganun. Walang sinabi ang korte na innocent siya or na acquit siya. Walang ganun. And he was a public official, there is a presumption of guilt. Pero wag na natin pagtalunan yon. Sabi ko nga kanina, pwede tayo mag-agree at magkasundo na na-dismiss ang mga kaso. Pero yung pinapakalat nyo na na-acquit siya, at pinapakalat nyo na napakasama ng Pinoy administration dahil na-convict siya sa Senate Impeachment Court pero na-acquit siya sa korte, hindi kami papayag dyan. Dahil kasinungalingan yan eh. Kasinungalingan yan na pinapalabas nyo ng sobrang kinawawa si former Chief Justice Renato Corona. But in reality, umamin siya na meron siyang violation ng Constitution. Kaya dapat at this point of time, iginagalang na lang natin at nirarespeto yung kanyang alaala. Bilang may nagawa rin naman siya para sa bansa natin. Pero kayong mga DDS kayo, patuloy nyo siyang ginagamit ang kanyang pangalan, ang kanyang alaala sa inyong mga black propaganda at panlilinlang sa mga Pilipino. At yan yung hindi ko matiis at yan ang hindi namin papayagan dahil ilang taon yun itong ginagawa. Matagal nyo lang pinapalabas na masama ang Pinoy administration dahil sa nangyari kay former Chief Justice Renato Corona. Dahil ang narrative nyo na acquit siya sa korte, hindi totoo yan. Mga sinungaling. Hindi siya na-acquit, na-dismiss ang mga kaso. Tsaka yung sinasabi nyo na maaring mangyari yung nangyari kay former Chief Justice Renato Corona, maaring mangyari kay VP Sara. Isa yung kalokohan. Ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng pagkakaiba. So, yung narrative nyo na wag nang ituloy ang impeachment trial dahil mapapagaya lang kay former Chief Justice Renato Corona si VP Sara, wag kayong hangal. Magkaiba to, magkaiba ng sitwasyon, magkaiba ng panahon. Walang mawawala kay VP Sara kung mapatunayan niyang inosente siya. Makakagain pa nga siya ng suporta at makikita at maiintindihan ng mga Pilipino na yun pala yung totoo. Pero, kung hindi matutuloy ang impeachment trial at meron pala talagang guilt, may kasalanan pala talaga si VP Sara, malaki ang mawawala sa mga Pilipino. Going back po kay former Chief Justice Renato Corona, isang kaso pa lang po yung sinabi ko na isa sa mga naging reasons kung bakit siya na-impeach, na-convict sa Senate Impeachment Court, na dinala sa korte. Marami pa po, no? Marami pa pong kaso. So, wag po nating sabihin na inosente po si former Chief Justice Renato Corona. Hindi po totoo yun. Na-convict po siya sa Senate Impeachment Court. Guilty siya doon. Hindi lang nagkaroon ng guilty conviction sa korte dahil dinismiss ang kaso dahil pumanaw na po siya. Pwede po tayong mag-agree doon na na-dismiss yung mga kaso pero yung kasinungalingang ikinakalat nyo na inosente siya at acquitted siya, may acquittal, mga hangal. Tigilan nyo yan. Huwag kayong magkalat ng panlilinlang at kapulpulang impormasyon sa mga Pilipino. Hindi na kayo magwawagi. Lalabanan namin kayo, mga sinungaling.